Isa pong pinagpalang Wednesday morning, mga katots. Ngayon pong Miyerkules ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong, tama ba at mabuti? Okay, bakit tama ba at mabuti? Ang ating ebanghelyo, hinango pa rin kay San Marcos, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 6, ay nagkaroon ng kaunting issue yung ginawa si Lord sa isang sinagoga sa araw ng Sabat. Ano yun? Nagpagaling siya ng isang taong luoy ang kamay, no? Withered hand. Pinagaling niya. At bago niya gawin yun, alam na alam niyang meron ng mga bashers nga. Kaya ang tanong niya, ano ba ang tamang gawin sa araw ng Sabado? Ang gumawa ng kabutihan at magpagaling ng isang may karamdaman o hindi? Hindi sila nakasagot. Pero at the end, ginudge pa rin nila, binash pa rin nila si Lord. At sabi pa nga doon na kanilang pinagpaplanuhan kung paano siya mapapahamak o masisilo. Kita niyo mga kapatid, ewan ko, pero sometimes this is what is lost sa panahon natin ngayon, lalo tigit sa panahon natin ngayon, wherein yung good and right ay kalimitan nagiging subjective na. Nakadepende na sa interpretasyon ng bawat isa halos. Ay, kasi hindi mabuti sa akin yan, sa iyo, baka sa akin hindi, o tama yan sa iyo, sa akin hindi. Eh, samantalang, from the very beginning, in our faith, there is such a thing as universal truths. Because we have only one God, and our measure ng tama at mabuti sa atin talaga yung una, tigit sa lahat, ang Diyos. Kaya ako tuwa po sa isang show or page na ang title ay Caught in Providence. Nakita ko sa Facebook po yan. Pinafollow ko po sila. Merong isang judge, ang pangalan ni si Judge Frank Caprio. Siya po isang judge sa Amerika, kung saan ang kanyang court ay dinadala sa kanya yung mga violations po sa traffic. Mga traffic violations, illegal parking, yung mga beating red light, basta lahat na nung ng parking. At ako'y tonto pag pinapanood ko yun, bakit? Meron siyang pinaiiral doon sa kanyang courtroom. Ang tawag niya doon, alam niyo kung ano? Compassionate justice. Compassionate justice. Hindi lang siya basta nagpapataw sangayon sa batas. Siya ay sumusunod sa batas, kanyang binibigyan ng paghusga ang mga pagkakamaling ginagawa, pero tinan niyo to, nakabase sa dalawang bagay. Una, sa values na meron na siya, which are based on his faith. He's a very Catholic man, pinalaki sa pananampalataya na tunay kay Kristo, active faith. Kaya lagi ang kanyang basehan muna is God's law before man's law. God's law, inalagay niya sa man's law. And then the second one, he wants to know the stories of lahat ng dumadating sa court niya. Pinakikinggan niya kung ano ang kwento kasi every story has a different reason behind why something happened. So alam niyo, pagdating sa huli, pag siya humusga, ang ginagawa niya, compassionate justice. Minsan, paparusahan pa rin niya. Sisingilin pa rin niya ng multa, pero tinan yung ginagawa niya. Minsan, pag nakita niyang mahirap, ang ginagawa niya, siya ang nagbabayad para doon sa mahirap. Babayaran pa rin yung multa, ha? Kasi meron siyang mga tao na nagbibigay sa kanya ng donation to help those who are in need. Eh kahit sa court pala may ganun, ano? And then pagkita niyang inaalis niya yung punishment, penalty, pagtingin niya, hindi naman worth noong mga dahilan kung bakit. Kita niyo mga kapatid, there is such a thing pala as compassion. Ito. That's the mix between pagsasama lagi ng mabuti at ng tama. Mga kapatid, siguro magandang pagbalikan natin to sa buhay natin. Sometimes kasi, ang dami ko na rin napapanood sa Facebook na naman, na mga pangyayari, pinaglalaban tama. Pero pagdating sa huli, parang hindi na sila nagiging mabuti. Bakit? Ay nagsusuntukan na naghahampasan, nagmumurahan. So what's good about that? Every objective truth leads towards good. But if it does not make you good, baka hindi na objective truth. Okay po, sana lahat, pagsumikapan, kung magiging tama, patungo sa kabutihan. At kung magiging mabuti, sigurado din naman, ito'y magiging tama. Okay po? Okay, balik tayo siyempre sa aking paanyaya sa inyong lahat na maging cyber missionaries. Mag-evangelize po sana lagi through social media. Like, share, follow po itong ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel natin at TFTD Blessed and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati ng happy birthday kina Leonila Morales, Christy Del Mundo, Deberlin Magno ng Apostolado ng Panalangin, sa aming kaibigan at kumpare ng aking kapatid, si Kuya Marlon Alaan, happy birthday Kuya Marlon, kay Raul Salgado, kay Doktora Joy Arguelles Gool, kay Gabriel Marquez, kay Marinela Muhi, kay Miriam Pamplina, kay Kuya Tep Javier, Kuya daw,
Sir Tep, Angelo Embalsado, Yunila Fredeluces, at kay Father Tony Aguilar. Happy birthday po sa inyong lahat and blessings po on your special day. At syempre po, patuloy pa rin naman ang ating kahilingan ng prayers for all those who need it, especially now at these moments na talagang may pinagdadaanan. Let's ask for graces para sa kanila. And then of course, let us continuously pray for peace, lalo sa mga lugar na mayroong mga digmaan. At syempre, kung tayo naman po ay namumuhay at nagsusumikap na maging tama at mabuti, ay ano pa. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.